Huwag na tayong magulat kung kumpirmado ng babalik next season itong si George King at siya na magiging resident import ng San Miguel sa Governors Cup at pagdating naman sa Commissioner's Cup ay itong si Benny Boatwright. Mukhang ang plano daw, alam na nating lahat na ang San Miguel matagal na may problema talaga pagdating dito sa mga imports. So all Filipino malakas sila, no? Dahil kay Junmar. Pero pagdating dito sa import conferences, palagi na lang sila nagkakaproblema. Dito sa imports, palit. Ngayon, mukhang magaling na itong nakuha nila si George King. At syempre, sa Commissioner's Cup naman si Benny Boatwright. Kaya mukhang ito na talaga yung binabalak noon ng San Miguel na gawin ngayon. Na gawing resident import itong si Benny Boatwright sa Commissioner's Cup at si George King sa Governor's Cup. So, sa mga succeeding na seasons, ito na magiging import nila at maganda yan para doon sa kagustuhan ng San Miguel Beermen na sila yung maka-Grand Slam. Dahil parang ito na talaga yung iniintay ngayon nitong San Miguel na mangyari. Kung sa bagay, ito namang San Miguel Beermen, no? Alam natin na yung local nila, yung local lineup talagang matindi na. Kaya nga kung kinakailangan lang talaga nila ng mga import na mag-gel dito sa kanilang roster at mukhang ito na nga yung sagot to sa kanilang nagiging issue. Kaya nga kung sa bagay, alam natin na magaling talaga itong San Miguel. Pagdating sa pagpili ng mga imports, problema na talaga kung ano-anong injuries ang nangyayari at kung ano-ano pang issues ang lumalabas. Pero ngayon mukhang solved na yan. Ang tanungan ng karamihan, kung sakaling si George King ang maging import nila next season at si RHJ naman ay maging healthy para dito sa TNT, pati na si Brownlee, sino kaya mas malaking chance na maka-Grand Slam? Mabang magiging magandang labanan ito para dito sa mga lineup nila, no? Sa ngayon, ang San Miguel very confident daw dito kay George King na magde-deliver para dito sa San Miguel Beermen at pati na rin dito sa hindi na sa Governor's Cup kung hindi maski na sa Commissioner's Cup kung kailangan. Para doon sa mga nagtatanong, no, mukhang malabong mapalitan itong si Delta Pineda bilang head coach ng Converge Fiber Xers. Alam nating maraming fans na nagsasabi na dapat na itong palitan. Na siya raw ang dahilan kung bakit itong Converge Fiber Xers ay natatalo at kahit itong malakas yung lineup ay hindi makaabante sa semifinals. Well, sa totoo lang, no, matagal at kahit sabihin pa nila yan, malabo na palitan itong si Delta Pineda. Dahil kung papalitan mo si Delta Pineda at aalisin mo sa Converge, unang-una, siguradong mawawala din dyan sila Justin Baltasar at yung mga players na nirecruit nito na galing Pampanga. Alam natin na kaya napunta yung mga yan dyan sa Converge dahil dito kay Delta Pineda. Pangalawa, kung tatanggalin mo ito si Delta Pineda dyan, ang balita isa siya doon sa mga financial backers allegedly ng Converge Fiber Xers. So kung aalis siya si Delta Pineda, mababawasan ang financial backing itong Converge at alam natin na magiging problema dyan. Magkakaroon ng tinatawag na fire sale pagdating doon sa mga players nila. Unless willing ang Converge na sila lang talaga ang gumastos dito. Kaya nga sa ngayon, sa tingin ko malabong palitan itong si Delta Pineda at sa tingin ko hindi naman talaga kinakailangan na palitan. Ang kinakailangan gawin lang nitong Converge Fiber Xers para masolusyonan yung problema sa coach ay mag-hire ng isang consultant. Ito yung magpapatakbo ng mga plays kapag crucial stages ng game, yung mga last 2 minutes. Siguro pag yung mga first 3 quarters, pwede si Delta Pineda na mag-coach. Pero pag yung crucial games na at pag playoffs na, hayaan lang yung consultant. Para bang yung nangyayari, Falco Bolts, ang head coach nila si Luigi Trillo. Pero ang talagang ang nakikita naman natin na nag-handle ng mga crucial plays dyan, si Nenad Vucinic, yung kanilang foreign consultant. Ganyan din dito sa Terra Firma Jeep, si Ronald Tubid yung coach pero tuwing timeout, ang nagdidirihin ng mga plays talaga ay si Jeff Napa.